Hindi ko man kayo nakita, pero sana sa pamamagitan ng aking gagawin, malaman ninyong mahal na mahal ko kayo. Sambit ni Lolo sa kanyang sarili. Agad na napansin ni Ka Elias ang pagiging tahimik ng aking abuelo. Dahil doon, kinausap niya ito patungkol sa ginawa ni Lolo sa mga kalalakihang iyon. Sinabi ni Ka Elias na malakas ang kutob niya na mayroong tangan si Lolo dahil sa pambihirang lakas at bilis nito. Subalit tanging pagngiti lang ang naitugon sa kanya ni Lolo. Marahil ay napansin ni Ka Elias na iniiwasan ng aking abuelo ang usapang iyon. Dahil doon, nagwika siya. Alam mo, may tangan akong mutya ng saging. Ito ang nagsisilbing proteksyon ko sa mga masasamang elemento. Ikaw, ramdam kong may tangan ka rin. Sambit nito kay Lolo Virgila. Muli pang inilarawan ng matanda ang kamangha-manghang ginawa ni Lolo at hinulaan niya ang posibleng agimat ni Lolo. Dahil doon ay wala nang nagawa ang aking abuelo kung hindi sabihin sa kanya ang patungkol sa kanyang tangan. May nakabaon sa aking braso na mutya ng kampana. Pagkatapos sabihin ni Lolo ang mga katagang yon, bigla ang natahimik si Ka Elias. Kalaunan ay nagwika din siya at sinabi niyang lubhang maswerte ang aking abuelo dahil nakuha niya ang isang napakailap na mutya na bibihira lamang ang nagtataglay. Kaya pala kakaiba ang lakas mo. Mutya pala ng kampana ang tangan mo. Ngayon alam ko nang mahihirapan silang gapiin tayo. Sabi ni Ka Elias kay Lolo Virgila. Pagtawa na lang ang sagot ni Lolo sa kanyang kasama. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang gubat. Dahil magtatanghaling tapat na iyon, nagpasya silang magpahinga na lang muna doon. Mabuti na nga lang at marami mga bungang kahoy doon. Kaya nagkaroon sila ng makakain. Namita sila doon at pagkatapos ay tumambay sa ilalim ng isang puno. Habang tumatambay, ay pinagplanuhan nilang dalawa ang kanilang gagawin para kapag nakarating na sila sa kuta ng kanilang kalaban, nagsuwisyon sila sa isa't isa. Subalit kalaunan, ang bawat ibabahagi nila ay may kaakibat na posibilidad ng pagkapalya ng kanilang plano. Dahil doon ay naisipan nilang wag na lamang magplano at hahayaan na lang nila ang kanilang sarili na magpatianod sa kung anumang kinakailangang gawin na. Dahil tirik na tirik noon ang araw ay nagpasya ang dalawa na matulog na muna kahit saglit lang. Alam kasi ni Lolo Virgila na masama para kay Ka Elias ang ganoon dahil may katandaan na ito at pahina na ng pahina ang resistensya. Nagising na lamang noon ang aking abuelo dahil sa sobrang lakas ng pagpintig ng kanyang kamay. Hindi iyon normal at iyon din ang unang beses na mangyari iyon sa kanya. Dahil doon nabahala siya. Naabutan siya ni Ka Elias na nasa ganoong sitwasyon. Kaya agad siyang tinanong ng matanda kung ano ang kanyang problema. Hindi naman naglihim si Lolo at napailing na lang sa kanya si Ka Elias. Nagkakaganyan ang mutya mo dahil may ibang mutya siyang nakakasama at marahil ang pagiging malapit ng mutya ko sa iyong mutya noong natutulog tayo ay nakapagbigay sa kanya ng karagdagang enerhiya. Siguro ay nahigop niya ang birtud ng tangang ko. Pagkatapos sabihin ni Ka Elias ang bagay na yon, ay nakitaan siya ni Lolo ng pagkabahala. Nang una ay sinawalang bahala lang sana niya iyon, subalit nang dumaan pa ang ilang sandali, ay pansin niyang nangihina ang kanyang kasama. Ayos ka lang ba, Ka Elias? Tanong ng aking abuelo sa kanya. Ilang sandali pa ay umiling iyon at mahinang boses na nagwika. Tuluyan ang hinigop ng tangan mo ang enerhiya ng aking mutya. Isa na lang akong normal na tao. Noong mga panahong yun ay nakaramdam ng pag-aalala ang aking abuelo para kay Ka Elias.
Sinabihan niya itong wag na lamang sumama nang sa gayon ay hindi siya mapahamak. Subalit muling umiling ang matanda at sinabihan si Lolo na sasama siya kahit na ano pa man ang mangyari. Wala namang nagawa ang aking abuelo kung hindi ang payagan ang nasabing matanda. Batid din niya kasi sa kanyang sarili na iyon lamang ang kanyang pag-asa para madaling matuntun ang kuta ng mga aswang. Huwag kang mag-alala sa akin. Tayo na at sayang ang oras. Sambit ng matanda. Tumayo siya kaya napatayo na rin si Lolo Virgila. Ayaw pa sana noon ni Lolo dahil mas gusto niyang magpahinga na muna ang matanda. Subalit naging mapilit iyon. Dagdag pa ni Ka Ilyas ay matanda na siya at wala na siyang dapat pang isipin pa. Sapat na sa akin ang makatulong sa isang taong maituturing kong kaibigan. Napangiti na lang noon ang aking abuelo sa sinabing iyon ni Ka Ilyas at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Habang naglalakbay ay kinuwento ng matanda ang naging buhay niya. Nalaman din ni Lolo na maging siya pala ay naging biktima din ng mga aswang. Pinaslang daw ng mga iyon ang kanyang pamilya dahil lamang nais silang makuha ang mutya na kanyang tangan. Napailing na lang si Lolo at napawika sa kanyang sarili. Napakalupit talaga nila. Kailangan na nila mawala sa mundong ito. Dahil sa mahaba pa ang kanilang paglalakbay, ay hindi nila namalayan ang oras. Pareho na lamang silang napatingin sa kanluran nang mawaring palapit pa lang nalulubog na ang araw. Dahil batid nilang malayo pa ang kanilang tatahakin para mahanap ang kuta ng mga aswang, mas lalo pa nilang binilisan ang paglalakad. Subalit makalipas lamang ang mahigit 10 minuto ay biglang nabuwal si Ka Ilyas. Dali-dali siyang nilapitan ni Lolo at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Tinulungan niya itong kaagad para makatayo at tuluyan ng makatayo ang matanda ay doon siya nagwika. Biglang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko alam pero parang hindi na kaya pang maglakad pa ng sarili ko. Nakaramdam agad ng awa si Lolo sa matanda. Dahil alam niyang may kakaibang lakas siya, binuhat na lamang niya ang matanda at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Si Ka Ilyas ang nagsisilbing gabay niya para matuntun ang kinaroroonan ng mga hinahanap niya. Ilang ilog din ang kanilang nilakbay hanggang sa makarating sila sa isang bundok. Ang nasabing bundok ay haka-hakang kinatatakutan ng mga nilalang na hindi kauri ng mga tao. Nang mga panahong yon ay nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kaya nagbigay ng babala si Ka Ilyas kay Lolo. Maging mapagmatsyag ka, papasukin natin ang kuta nila at kailangan hindi kaagad nila tayo mahalata. Napatango na lamang ang aking abuelo sa sinabi ng matanda sa kanya. Dahil ayaw niyang mahalata sila, napagpasyahan ni Lolo na magpahinga na lang muna. Nakaramdam na rin kasi siya ng pagod dahil sa katagalan ng kanilang paglalakbay. Upang hindi kaagad sila makita, pumasok sila Lolo at Ka Ilyas sa isang kuweba kung saan sakto lang sa kanilang dalawa ang espasyo. Pagkatapos noon ay tinakpan ni Lolo ng mga halaman yon. Dahil sa kanyang ginawa, alam niyang hindi magdududa ang mga aswang na naroon sila. Habang naroroon sila sa loob ng kuweba, ay napag-usapan nila ang patungkol sa pag-atake na gagawin nila. Subalit bigla ang nagbika si Lolo nang maisip niya na ang kalagayan ni Ka Ilyas. Manatili na lamang po kayo dito, Ka Ilyas. Ako nang bahala sa kanila. Hindi sumagot ang matanda sa kanya at nag-isip iyon ng malalim. Buntong hininga na lang ang nagawa ng aking abuelo dahil doon. Alam niya sa kanyang sarili na mas mabilis siyang magtatagumpay sa kung anumang binabalak niya kapag mag-isa lang siyang gagalaw. Isa pa, ay mahina na si Ka Ilyas
para lumaban sa mga aswang na iyon. Kalaunan pumayag na rin ang matanda na manatili na lamang sa kuweba at mag-antabay sa paligid. Dahil doon ay nagpasalamat si Lolo sa kanya dahil nauunawaan nito ang kanyang punto. Naghintay ang aking abuelo hanggang sa tuluyang kainin ng dilima ang liwanag. Noong madilim na ang paligid, doon na siya nagpaalam kay Ka Ilyas na papasukin niya na ang kuta ng mga aswang. Mag-iingat ka doon, Birhel. Huwag kang pakakampante na may tangang ka. Hindi mga normal na mga tao ang mga kalaban mo. Mga aswang sila. Tandaan mo yan. Seryoso at may pag-aalalang wika ni Ka Ilyas kay Lolo Virgil. Tumango naman ang aking abuelo sa kanyang mga sinabi. Humanda kayo sa akin. Papatayin ko kayong lahat at wala akong ititira. Igaganti ko ang aking mga magulang. Mariing wika niya. Noong mga panahong yun ay wala siyang ibang dala kundi ang kanyang tiwala sa sarili at puot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Habang maingat na naglalakad ang aking abuelo, ay nararamdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Dahil doon ay inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anumang makakasagupa niya. Upang hindi siya gaanong mahalata, ay nagpasya siyang huwag dadaan sa mismong landas, sa halip ay sumuot siya sa kasukalan. Kailangan ko marating kaagad ang kanilang kuta upang malaman ko kung ano ang aking gagawin. Hindi ko mapagtatagumpayan ito hanggat hindi ko alam ang pasikot-sikot doon. Wika niya sa kanyang sarili. Gaya ng kanyang pinlano, sumuot siya sa kasukalan at ginamit na batayan ang daanan na siyang itinuturo sa kanya ng matanda upang makarating siya sa kuta ng mga kalaban. Naging mabilis ang kanyang galaw, subalit maingat ang bawat paghakbang niya. Noong mga panahong yun ay palalim na ng palalim ang gabi. Walang ibang maririnig ang aking abuelo kung hindi ang mga huni ng mga kulisap na dumadapo sa mga puno. Dahil paakyat sa bundok ang kanyang tinatahak, ay hindi maiiwasang dumadaan siya sa matarik na bahagi. Subalit kahit na ganon, ay hindi sumuko si Lolo at mas nanaig pa ang kagustuhan niyang maipaghiganti ang mga totoo niyang mga magulang. Nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad, nang may mapansin siyang ingay na parang kasunod sa kanya, mas lalo pa ring uminit ang kanyang pakiramdam. Kaya naisip niyang baka may panganib na nakaabang sa kanya. Dahil doon ay mas dumoble pa ang pag-iingat niya. Kung sino ka mang sumusunod sa akin, huwag ka lamang magkakamali. Sambit ni Lolo. Nakalahati na niya ang kanyang nilalakad, subalit patuloy pa rin siyang sinusundan ng mga kaluskos. Alam niya sa kanyang sarili na hindi normal iyon. Dahil kung talagang naglalakbay lamang iyon, ay sana sa mismong landas na iyon dumadaan. Dahil malakas ang kutob niyang siya ang sinusundan ng nasabing kumakaluskos, naisipan niyang iligaw muna iyon. Sa kaparaanang to, ay malalaman ko kung sino yon at kung ano ang kanyang pakay. Sambit pa ni Lolo sa kanyang sarili. Magmula noon ay hindi na dumiretso ng kanyang landas si Lolo. Sa halip ay makailang beses siyang nagpaikot-ikot at nagpabalik-balik sa kanyang dinadaanan. Subalit kahit na ganoon ang kanyang ginagawa, ay nararamdaman pa rin niya na may sumusunod sa kanya. Dahil doon ay naisipan niyang magkubli muna. Ginamit niya ang kakaibang bilis niya at ang taglay niyang tagabulag upang hindi siya mahalata ng kung sino mang sumusunod sa kanya. Mabilis niyang isinakatuparan iyon at sa namulagat ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang mabalahibong nilalang na nagmamatsyag sa paligid. Dahil doon ay nakumpirma ng aking abuelo na iyon ang nagmamatsyag at sumusunod sa kanya. Humanda ka! Pagkawika ng aking abuelo ng mga katagang yon
Dali-dali siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Mabilis din siyang lumapit sa nasabing aswang at walang pagdadalawang isip na sinuntok iyon sa likuran. Dahil sa lakas ng kanyang pagkakasuntok, ay kaagad iyong tumilapon. Kitang-kita din ng aking abuelo na nasuka iyon ng dugo. Kaya mabilis niyang nilapitan iyon. "Sino nag-utos sa'yo para manmanan ako?" Seryosong tanong ni Lolo. Tumitig lang sa kanya ang aswang at wala ni isang kataga ang numutawi sa kanyang bibig. Dahil doon ay sinakal siya ni Lolo at inambahang susuntukin. Muli pang inulit ng aking abuelo ang kanyang tanong hanggang sa magsalita na ang nilalang sa garalgal na boses. "Pinuno namin ang siyang nag-utos na subaybayan ka. Simula pa noon ay ako na ang nakasubaybay sa'yo. Dahil ikaw dapat ang iaalay dati. Subalit nang malaman ng aming pinuno ang kakayahan mo, ay pinangarap niyang ikaw ang hahalili sa kanya bilang aming leader kapag nawala siya." Pagkarinig ng aking abuelo ng mga katagang yon, ay nanginig ang buong katawan niya. Hindi iyon dahil sa matinding takot, kung hindi dahil sa puot na nararamdaman niya habang iniisip ang ginagawa ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Agad siyang umiling at sumeryosong nagwika. "Kahit kailan, hindi ako magiging pinuno ninyo. Ako ang lilipol sa inyong lahi at kailanman hindi ko papayagan na mamuhay kayo dito at mambiktima ng mga tao." Sigaw ni Lolo. Magsasalita pa sana ang nasabing nilalang, subalit bago pa man lumabas ang mga kataga sa kanyang bunganga, ay walang pagdadalawang isip siyang sinuntok ni Lolo. Gawa ng kakaibang lakas nito, nayupi ang mukha ng nasabing aswang. Muli pa niyang sinuntok iyon hanggang sa tuluyang nabiyak ang ulo ng nilalang. "Uubusin ko kayong lahat. Kailanman hindi niyo ako magiging pinuno." Sambit ng aking abuelo at inapakan pa niya ang bangkay ng aswang na kanyang pinatay. "Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo." Sambit ni Lolo at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad noon ay naulinagan niyang may kumakaluskos sa paligid. Dahil doon ay napayuko siya, nang sa gayon ay hindi siya madaling makita ng nilalang na posibleng nagmamatsyag sa kanyang presensya. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad noon hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa matanaw niya sa hindi kalayuan ang isang pamayanan na pinaliligiran ng mga sulo. Kung hindi ako nagkakamali, iyan na ang kuta ng mga aswang. Kailangan mapasok ko yan nang hindi nila ako napaghahalataan. Wika ni Lolo. Tumigil siya doon at nag-isip ng gagawin. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, ay napansin niya sa kalagitnaan ang 3 malalaking ibon na umaalagid sa bundok. Naisipan ni Lolo na baka alam ng mga aswang na iyon ay darating siya. Gawa noon, minabuti niyang magtago sa ilalim ng puno, habang inaalam kung saang bahagi siya papasok sa mga nasabing kuta. Kalaunan, nang tuluyang mawala na ang mga ibon na umaaligid, ay nagpasya si Lolo na bumaba patungo sa nasabing pamayanan. Habang naglalakad na hindi nawawala ang init sa kanyang pakiramdam. Kaya nawari niya, may panganib na nasa paligid lamang niya. Dahil wala siyang ibang armas, ikinuyom na lang niya ang kanyang palad para ihanda sa kung anumang nilalang na aatake sa kanya. "Sa oras na lalapit kayo sa akin, hindi ako magdadalawang isip na suntukin kayo at durugin ang inyong katawan." Bulong ni Lolo sa kanyang sarili. Binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa ilang metro na lamang ay naroon na siya sa nasabing pamayanan. Tigilan na lamang siya ng biglaan nang marinig niya ang mga ingay doon. Parang may kung anong silang pinagpepiestahan
sa mga oras na yon. Dahil sa pangamba ni Lolo na baka kung ano ang nagaganap doon, nagpasya siyang sa likuran na lamang dumaan upang kahit papaano ay hindi siya madaling makita ng mga aswang. Ano kaya na naman ang kaganapan dito? Hindi kaya may biniktima at pinagpipiestahan sila? Kuryosong tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Habang patuloy na naririnig ng aking abuelo ang mga ingay na yon, ay parang mas lalong nagiging mainit ang kanyang pakiramdam. Kalaunan ay hindi niya kinaya ang kanyang nararamdaman, kaya naisipan niyang umalis sa kanyang pwesto at tuluyang pasukin ang kuta ng mga aswang. Noong naroon na siya sa loob, ay nagmatsyag siya sa paligid. Inalam niya kung saan nanggagaling ang mga ingay, subalit hindi niya matanto kung saan iyon nagmumula. Saan kaya posibleng nanggagaling ang mga kaguluhang yun? Ano kayang meron? Tanong niya sa kanyang sarili habang nagmamatsyag sa paligid. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamanman nang biglang may marinig siyang sigaw ng isang babae na nagmamakaawa. Dahil doon ay naisip ni Lolo na may nangangailangan ng kanyang tulong. Naglakad siya habang patuloy sa kanyang paglinga-linga upang hanapin kung saan iyon nagmumula hanggang sa muli siyang matigilan. Nanginig ang kanyang buong katawan dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman. Kita kasi ng aking abuelo na may pinagpipiestahan ng mga katawan ang mga aswang. Sarap na sarap sila sa kanilang pagkain habang pinapanood sila ng babaeng nakagapos sa isang haligi. Sino kayang babaeng yun at bakit ginapos siya? Tinignan ni Lolong maigi ang buong paligid at sinigurado niya na walang aswang na nakamasid sa kanya. Magkahalong galit at pandidiri ang kanyang naramdaman nang makita niyang halos buto na lamang ang mga taong pinagsasaluhan nila ang natitira. Napailing si Lolo at naisip niya na karumal-dumal ang ginagawa ng mga aswang. Ito na ang huling gabi ninyo at huling kain. Sisiguraduhin kong lahat kayo ay mapupuksa. Galit na sabi ni Lolo. Noong mga panahong yon ay labis ang kanyang pagtataka. Noong mapatingin kasi siya sa gawin ng babae, ay nakita niyang nakatitig iyon sa kanya na animoy inaaninag kung sino siya. Sa takot naman ni Lolo na baka isuplong siya ng nasabing babae sa mga aswang, naglakad siya patungo sa madilim na bahagi. Noong nasa madilim na lugar si Lolo, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamatyaga. Nang makita niyang nagpupumiglas ang nasabing babae, kaya kaagad niyang naisip na baka isa rin iyon sa mga binihag ng aswang. Hindi kaya kakainin din siya kagaya ng iba? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Naisip ng aking abuelo na iligtas iyon upang hindi magtagumpay ang mga aswang sa kung anumang binabalak nila. Dahil napansin niyang abala pa rin ang mga nilalang na iyon sa paglapa sa kanilang bihag, naghanap ng paraan si Lolo. Dumaan siya sa likuran ng mga aswang at gamit ang birtud na kanyang tinataglay ay hindi kaagad siya namalayan ng mga yon. Marahang naglakad ang aking abuelo patungo sa haligi kung saan nakagapos ang babae. Magsasalita na sana ngayon, subalit mabilis siyang sinenyasan ng aking abuelo na manahimik na lamang. Noong tuluyan nang makalapit si Lolo sa nasabing babae, ay bumulong siya rito. Huwag kang mag-alala. Huwag ka lamang maingay dahil ililigtas kita. Tumango sa kanya ang babae at kita sa mga mata nito ang pasasalamat. Dahil walang itak na dala si Lolo, mano-mano niya nga tinanggalan at kinalasan na ang babae. Sa hindi niya inaasahan ay may isang aswang na nakapansin sa kanya. Mabilis iyong sumigaw at sinabi sa kanyang mga kasamahan na may taong nagbabalak na magligtas sa kanilang bihaga. Nang mga sandaling yon, dahil sa gulat ay napamura si Lolo.
Nasakto din naman na nagawa na rin niyang kalagan ang nasabing babae, kaya mabilis siyang nagwika. Baka kung ano pang gawin nila sa atin. Tumakbo silang dalawa patungo sa labas ng kuta ng mga aswang. Makailang beses pang napalingon si Lolo, kaya nawari niyang hinahabol siya ng mga nilalang na iyon. Habang tumatakbo sila, ay iyak ng iyak ang babae at sinabing pinatay ng mga aswang ang kanyang mga magulang at kapatida. Pilit naman siyang pinapatahan ni Lolo at sinabihan na wag na lamang siyang iiyak dahil baka malaman ang kanilang pwesto. Marahil ay natakot din ang babae, kaya tumahimik iyon. Nagpatuloy sila sa kanyang pagtakas, habang ang mga aswang naman ay humahabol sa kanila. Habang tumatakbo noon ay napapaisip si Lolo kung nasaan na ang pinuno ng mga aswang. Nakasagupa na kasi niya iyon, kaya kilala niya at alam niya ang anyo nito. Noong mga panahong iyon ay walang ibang naisip si Lolo na pagdalhan sa babae, kung hindi doon sa yungib kung saan sila nagtago ni Ka-Ilyas. Takbo lang sila ng takbo hanggang sa tuluyan silang makalabas sa kuta ng mga aswang. Subalit ilang minuto matapos nilang makalabas sa kuta ng mga yun, ay nakarinig sila ng napakaraming yabag ng paa na tumatakbo. Nagpalinga-linga si Lolo Virgila at laking gulat niya nang makita ang halos 10 naglalakihang baboy na papasalubong sa kanila. "Gawin ko?" tarantang tanong ng babae sa aking abuelo. Hindi naman kaagad nakasagot si Lolo. Tumigil siya, kaya tumigil din ang babae sa pagtakbo. "Babalik tayo. Papasok ulit tayo sa kuta ng mga aswang na yan," sabi niya. Pagkatapos wikain ng aking abuelo ang mga katagang yon, mabilis lang tumakbo pabalik ang dalawa. Subalit ng mga panahong yon, ay hindi nila dinaanan ang dati nilang binaybaya. Lumihis sila ng daanan at sa bahaging madilim sila dumaan. Ang bahaging iyon ay may mga halaman na kagaya ng mga ginagawang takip ni Lolo sa bukhanan ng yungiba. Sobrang baho noon kaya hindi sila madaling maamoy ng mga aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakbo hanggang sa tuluyan silang makabalik sa kuta ng mga aswang. Sa tuluyan nilang pagkabalik doon, napansin nilang walang kaalam-alam ang mga nilalang na iyon ay naroon na sila. Patuloy pa rin ang mga iyon sa pagkukumahog habang hinahanap kung saan sila nagpunta. Nanatili sila sa madilim na bahagi. Noong mga panahong yon ay iniisip na lamang ni Lolo na hindi sila makikita ng mga aswang at sa kabutihang palad naman tumalab ang ganoong estratehiya niya. Nagtago sila sa pinakalikod ng kuta ng mga nilalang na yon, kaya hindi sila kaagad mahuli. Noong mga panahong yon ay nagpakilala ang aking abuelo sa babae at nalaman din ni Lolo na Elena ang pangalan ng kanyang niligtas. Ayon sa babae, ay binihag sila ng mga aswang at hinihintay lamang ng mga iyon ang kanilang pinuno na makabalik. Dagdag pa niya ay gagawin siyang alay upang sa gayon ay mas lalo pang madagdagan ang lakas ng pinuno ng mga aswang. Nang malaman iyon ng aking abuelo, ay agad siyang napailing. "Sumusobra na sila. Hindi ko papayagan na mabuhay pa sila ng matagal," ani Lolo. Ikinuwento din ni Lolo ang ginawa ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Inilahad niya ang patungkol sa panggugulo ng aswang simula pa noong pagkabata niya. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang pareho silang matigilan. Nakarinig kasi sila ng malakas na pag-angil na animoy atungal na dahil sa sobrang lakas. Kinabahan ang babae kaya pilit siyang pinapakalma ni Lolo. "Huwag kang gumawa ng ingay. Alam ko ang pinuno ng mga aswang yon. Minsan ko na siyang nakita," wika ni Lolo. Tumango lamang kay Lolo si Elena at tinikom nito ang kanyang bibig.
pilit nilang sinisipat ang paligid dahil madilim ng mga oras na yon. Lalo na sa kanilang bahagi kung saan sila naroroon. Makaraan pa ang ilang sandali ay napansin nila ang mga mata na nagbabaga at mabilis na gumagalaw. At lalo lamang silang kinabahan dahil batid nilang pinaghahanap sila ng mga aswang na yon. Kung hindi man tayo makakatakas dito, kailangan labanan ko sila hanggang sa tuluyan silang magapi. Iyon ang tanging paraan para maligtas tayo makaalis dito sa lugar na to. Pagkatapos sabihin ng aking abuelo ang mga katagang yun, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Muling nag-init ang pakiramdam niya at parang nag-ibayo ang kanyang lakas. Humanda ang mga yan sa akin, sambit niya. Sinabihan ni Lolo Virgil ang babae na manatili lamang sa kanyang pwesto dahil kakalabanin niya ang mga aswang. Pinigilan siya ni Elena dahil baka kumapano daw siya. Subalit, hindi nagpapigil ang aking abuelo at sinabihan si Elena na sa oras na hindi niya lalabanan ang mga aswang ay tiyak na kamatayan ang nakaabang sa kanila. Kalaunan ay wala nang nagawa ang babae kung hindi ang hayaan si Lolo na lumabas ng kanilang pinagtataguan. Nakita pa ni Lolo na napaantada iyon at napadasal para sa kanyang kaligtasan. Pagkalabas naman ni Lolo Virgil sa pinagtataguan nila, agad siyang sumigaw. Ako ba ang hinahanap ninyo? Nandito ako. Akala ko ba matalas ang inyong pandama? Bakit nakapuslit ako sa inyo at nakabalik dito? Patawa-tawa noon si Lolo habang sinasabi niya iyon. Agad namang natigilan ang mga aswang na abala sa paghahanap sa kanya. Lahat sila ay napadako ang tingin sa kanyang kinatatayuan. Umangil ang mga yon at mabalasik na tumitig kay Lolo Virgil. Kita ng aking abuelo na sabik ang mga yon na mapatay siya. Walang ano-ano, nakita ni Lolo na naghahanda na ang isang aswang para atakihin siya. Subalit hindi nataranta ang aking abuelo. Inihanda din niya ang kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang palad at mas tinalasan pa ang kanyang pakiramdam. Tinignan niya rin ang mahigit 20 aswang na naroroon at nakahanda na ring umatake. Sa isang pagkisap ng mga mata, ay mabilis siyang inatake ng isang aswang. Hindi iyon inaasahan ni Lolo Virgil, subalit mabilis din niyang sinalubong ng suntok ang nasabing nilalang. Tinamaan niya iyon sa dibdib at dahil sa lakas ng kanyang tinataglay, dulot ng mutya ng kampana, tumilapon ang nasabing aswang. Nakita iyon ng iba pang kasamahan niya at lahat sila ay namangha dahil sa kakaibang lakas ni Lolo. Inakala nilang nakatsamba lamang ang aking abuelo, kaya sumunod na humakbang pasulong ang 2 aswang. Nung makahakbang na sila ng isang beses, kita ni Lolo na nagpalit sila ng anyo mula sa mabalahibong tao patungo sa mga naglalakihang mga aso na may mga nagbabagang mga mata. Suminghot-singhot sila sa direksyon ng aking abuelo at nagsimulang maglaway. Alam ni Lolo kung ano ang susunod nilang gagawin, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Walang ano-ano, ay mabilis na nalundag pasalubong sa kanya ang 2 aswang na yon at sinunggaban siya. Dahil sa nakapaghanda si Lolo, nagawa niyang mahawakan ang 2 aswang sa kanilang mga paa at ibinalibag iyon kaagad. Subalit ganoon na lamang ang gulat ng aking abuelo nang makita niyang papaatake na sa kanya ang iba pang mga aswang. Sabay-sabay silang gumalaw at pasulong sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man siya magkailag ay nagawa na siyang dumugin ng mga yun. Nawala ng balanse si Lolo at tuluyan siyang nabuwal sa lupa. Ang mga aswang naman na naroon ay kanya-kanya silang kagat sa katawan ni Lolo.
Subalit lahat sila ay napapaangil ng malakas dahil kahit anong gawin nila ay hindi nila nasusugatan ang aking abuelo. Pilit na nagpumigla si Lolo Virgila mula sa napakaraming aswang. Subalit dahil hirap siyang makagalaw, hindi niya iyon basta-bastang nagawa. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng malakas na angila na nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. Alam ng aking abuelo kung kanino galing yun. Kaya pilit niyang tinignan ang paligid kahit pa natatabunan siya ng mga mabalahibong nilalang. Hindi ako magpapatalo sa mga kagaya ninyo. Igaganti ko ang aking mga magulang at papatayin ko kayong lahat. Sigaw ng aking abuelo kahit na nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon. Dinig ni Lolo na ang iba sa mga aswang ay humahagikgik. Ang iba naman ay umaangil at sinusubukan pa siyang kagatin. Habang nasa ganoon siyang sitwasyon, nag-ipon siya ng kanyang lakas. Ikinuyom niya ang kanyang palad at pilit na iniangat ang kanyang braso. Napangisi na lamang siya noon nang mapansin niyang parang ang gaan-gaan ng mga aswang. Gamit ang buong lakas niya ay tinulak niya ang aswang na nasa ibabaw niya. Tumilapon ang aswang na yon, kaya nagawa niya na makabangon. Walang ano-ano ay muli siyang sinugod ng ibang aswang. Subalit ng mga sandaling yon, nakatuon si Lolo sa pinuno nila na nakatitig sa kanya habang nakangisi at nakalabas ang pangila. Sige, sugurin nyo yan. Kung kaya ninyong patayin, patayin na ninyo. Ayokong mag-aksaya ng oras sa mga kagaya niya. Dumadagungdong sa paligid na boses ng pinuno ng aswang na matanda. Pagkatapos niyang magwika ng katagang yon ay mabilis namang sinugod ng mga nilalang si Lolo. Subalit ng mga sandaling yon ay nagawang lumaban ng aking abuelo. Ang bawat nilalang na lumalapit sa kanya ay kanyang sinusuntok ng walang pag-aalinlangan. Buong lakas niyang ginagawa iyon kaya ang bawat matamaan ng kanyang kamao ay tumitilapon sa hindi kalayuan at ang iba naman ay tuluyang namamatay dahil sa pagkadurog ng kanilang katawan. Ano? Kaya pa ba ninyo? Bakit parang ang hina ninyo? Mag-isa lang akong lumalaban sa inyo pero hindi nyo ako nagagawang masugatan. Upaslangin man lang. Patawa-tawang wika niya habang iginagala ang kanyang paningin sa mga aswang. Tila na insulto naman ang mga nilalang na iyon. Halos lahat sila ay nagmistulang mga mababangis na hayop. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lolo Virgila ay mabilis siyang sinugod ng mga nilalang. Subalit noong mga panahong yon, ang takot na nararamdaman ang aking abuelo ay napalitan ng pagnanasa at pag-aasam na patayin ang lahat ng aswang na naroon. Mas lalo pang nag-ibayo ang kanyang lakas, kaya ang bawat aswang na nakakalapit sa kanya ay nagtatamo ng seryosong sakit sa katawan. Lahat sila ay nadudurog na parang mga marupok na kahoy. Nagkalat sa lupa ang mga magkahalong dugo at laman, balat at buto ng mga aswang na napapatay niya. Walang paglagyan ng galit ang pinuno ng mga aswang dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inaakalang ganoon lamang kadali para kay Lolo Virgila ang paslangin ang kanyang mga tauhan. Umangil siya ng ubod ng lakas at halos lumindol ang paligid dahil sa kanyang ginawa. Magbabayad ka, tao. Sisiguraduhin kong magiging kapalaran mo din ang kapalaran ng iyong mga magulang. Pagkain ka lamang para sa amin. Kaya huwag kang umasta na parang makapangyarihan ka. Galit na sabi ng mga pinuno ng mga aswang at napailing si Lolo. Tinitigan niya ng mabalasik ang nilalang na iyon, saka nagsalita din siya. Tignan natin kung hanggang saan ang angas mo. Ngayong gabi, ipapataw ko sa iyo ang kaparusahang kailanman ay hindi mo pa nararanasan.
Igagawad ko sa iyo ang sakit na higit pa sa ginawa mo sa aking mga magulang. Habang sinisigaw iyon ng aking abuelo, ay nanginginig siya sa sobrang galit. Sinipat niya ng maigi ang aswang at inantabayanan ang mga susunod na gagawin nito. Walang ano-ano, umangil ang nasabing nilalang at unti-unting nagiging isang malaking toro. At napatawa si Lolo dahil alam niyang nakita na niya ang anyong iyon ng pinuno ng mga aswang. Mas lalo lamang siyang nanabik na mapatay ito. Kung inaakala mo na matatakot ako sa anyo mong yan, nagkakamali ka. Sisiguraduhin kong hahalik ka sa lupa at kakalat din ang iyong dugo dito. Pagbabanta ni Lolo sa aswang na nooy, kumakahig na sa lupa at nakahanda na sa pag-atake. Kita ni Lolo na seryoso ang pinuno ng mga aswang sa kanyang gagawin. Nasipat niya rin na umuusok ang tenga at ilong ng aswang na yon. Ramdam niya ang kakaibang init na hinahaluan ng pangingilabot at pagkabahala. Batid ng aking abuelo na hindi basta-bastang aswang lamang ang kanyang kakaharapin. Dahil doon ay inihanda niya ang kanyang sarili kahit pa alam niyang nasa alanganin siya. Nagpatuloy ang aswang na iyon sa kanyang pagkahig sa lupa hanggang sa magsimula na iyong sumugod kay Lolo. Pumintig-pintig ang kanyang kalamnan dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman noon. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lolo Virgila, nakita niyang malapit na sa kanya ang aswang. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis ang galaw nito. Dahil doon, mabilis ding umiwas ang aking abuelo upang sa gayon ay hindi siya magawang suwagin ng aswang na yon. Hindi inaasahan ng aswang na magagawa ni Lolo Virgil ang pag-iwas, kaya napalingon iyon kay Lolo at mas lalo pang naging mabalasik ang paningin nito. Bakit ganyan ka kumakatingin? Hindi mo ba inaasahan ang ginawa kong pag-ilag? Sige, kung nais mong hindi ako iilag, sumugod ka ulit. Wika ni Lolo Virgila. Kahit natoro ang anyo ng aswang, ay narinig ni Lolo na umaangil iyon. Napailing ang aking abuelo at agad na inihanda ang kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang palad at nag-abang siya sa susunod na pag-atake ng aswang. Pagkalipas ng ilang sandali, kumahig ng malakas ang toro at walang kasing bilis na umatake sa aking abuelo. Hindi nga umilag si Lolo at sinalubong pa niya ang ginawang pagsugod sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Nang ilang hakbang na lang ay malapit na at masusuwag na siya, lumundag si Lolo. Dahil sa ginawa niyang iyon, kita ng aking abuelo na nagpalinga-linga ang naturang nilalang. Ang hindi niya alam ay nakalambitin pala sa sanga ng puno ang aking abuelo. Gawa ng pabilis na pabilis ang pagtakbo ng aswang ay hindi niya nakontrol ang kanyang katawan. Marahil ay inisip niya na masusuwag niya si Lolo. Dahil doon ay nagpagulong-gulong siya sa lupa. Hindi muna gumalaw ang aking abuelo at nag-antabay siya sa susunod na mangyayari. Dali-dali naman noon na bumangon ang aswang. Luminga-linga iyon sa paligid at tila hinahanap kung saan naroroon si Lolo. Lihim namang natatawa ang aking abuelo noon dahil hindi gaano makatingala ang toro sa kung saan siya naroroon. Makalipas ang ilang sandali ay naisipan na lang ng aking abuelo na bumaba. Naghintay ang aswang at hindi nagdalawang isip pa ang aking abuelo at agad na nagpatihulog sa bandang likuran ng aswang. Nasakto naman noon na napaupo siya sa likuran ng toro. Nagulat naman ang aswang sa ginawa ng aking lolo, kaya nagwala iyon. Kumapit ng mahigpit ang aking abuelo doon, kaya hindi siya nahulog. Tinatawanan pa niya ang aswang dahil sa pagiging hangal nito. Galit na galit naman ang aswang dahil sa ginawang iyon ni Lolo. Sinubukan niyang suwagin ang
puno para lamang tumilapon ang aking abuelo. Pero hindi siya nagtagumpay. Sa lakas na tinataglay ni Lolo ay hindi siya nagawang ibalibag at itapon ng aswang. Noong mga panahong yun, dahan-dahang lumapit si Lolo Virgila sa ulo ng nilalang. Noong medyo malapit na siya ay sinubukan niyang abutin ang sungay nito at nang magawa na niya, pilit niyang pinipihit iyon dahilan para mawalan ng balanse ang aswang sa kung anumang ginagawa nito. Sa tulong ng birtud na nananalaytay sa aking lolo, dahan-dahan niyang ipinihit ang ulo ng toro kahit pa nasa sungay lamang siya nakahawak. Ilang sandali pa ang makalipas ay tuluyang natumba ang toro sa lupa. Dali-dali namang umalis ang aking abuelo sa likuran ng aswang at tumayo iyon sa harapan nito. Ngumisi siya at napailing nang makitang hirap na hirap ang aswang sa pagtayo. Habang pahirapang tumayo naman ang nilalang, ay mabalasik iyon na nakatitig sa aking abuelo na parang may kung anong binabalak. Nakaramdam ng pagkabahala si Lolo kaya inihanda din niya ang kanyang sarili sa mga susunod na gagawin ng nilalang. Pagkatayo ng aswang, napaatras ng 3 hakbang ang aking abuelo. Mabuti na nga lang at ginawa niya iyon. Biglaan kasing nagpalit ng anyo ang aswang mula sa isang toro patungo sa isang malaking ahas. Hindi inaasahan ng aking lolo ang pangyayaring yon at labis siyang nakaramdam ng kilabot nang makita ang laki ng ahas. Subalit sa halip na tuluyang malukob ng takot, mas nanaig ang kanyang kagustuhang ipaghiganti ang totoo niyang mga magulang. Sa halip na makaramdam ng hintakot, ay inisip niya ang ginawa ng mga aswang na iyon sa kanyang ama at ina. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at nanginig ang buong katawan niya dahil sa puot na kanyang nararamdaman. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Titiyakin kong ito na ang huling gabi mo. Susugurin na sana ni Lolo ang aswang na nag-anyong ahas, subalit mabilis din iyong gumalaw at pumulupot sa kanyang katawan. Dahil sa sobrang laki ng ahas na iyon ay hindi niya maigalaw kahit na ang kanyang mga braso. Pilit na nagpumiglas ang aking abuelo sa ganoong sitwasyon pero habang ginagawa niya iyon ay parang mas lalo lamang na humihigpit ang pagkakapulupot sa kanya ng aswang. Hindi ako papayag na matalo mo ko basta-basta. Kung mamamatay man ako, titiyakin kong kasama ka. Ika ni Lolo. Habang nasa ganoong silang sitwasyon ay nag-isip siya sa kung anumang gagawin niya. Alam nitong isang maling galaw lang niya ay tapos din ang kanyang maliligayang araw. Habang nasa ganoong sitwasyon ay ramdam ng aking abuelong pumipintig-pintig ang kanyang braso kung saan banda nakabaon ang mutya ng kampana. Habang nararamdaman niya iyon ay parang unti-unti siyang nagiging malakas. Kahit na nasa ganoong sitwasyon na siya ay nagagawa niyang ikuyom ang kanyang mga palad. Napatiimbagang siya lalo nang namakita niyang nakahanda na ang aswang para siya ay lamunin. Sige lang, tignan natin kung anong gagawin mo. Bulong ni Lolo sa kanyang sarili nang maramdaman niyang kaya niyang kumawala sa kanyang sitwasyon. Hindi niya inalis ng aking lolo ang kanyang paningin sa aswang, lalo na nang makita niyang unti-unti nitong ibinubuka ang kanyang bunganga habang papalapit ito sa kanya. Sobrang lansa daw ng hininga ng aswang na nasa anyo ng isang malaking ahas. Walang humpay din ang paglalaway nito na animoy sabik na sabik. Ipinikit na lamang ni Lolo noon ang kanyang mga mata noong mapansin niyang nilulun na siya ng nasabing nilalang. Ramdam niya ang init na bumabalot sa kanyang katawan at halos mandiri siya sa lagkit ng laway ng aswang na mga sandaling yon. Subalit dahil alam ni Lolo na nilamon siya ng aswang,
Naisip niyang baka hanggang sa mga sandaling yon ay nasa bunganga pa rin siya ng nilalang. Makalipas ang ilang sandali, ramdam ng aking abuelo na parang umuuga-uga ang kanyang pwesto. Napahiyaw na lamang siya noon nang biglaang dumausdos siya pailalim at humagilap siya ng makakapitan. Subalit wala siyang mahanap. Dahil doon, nagpatianod na lang siya kung saan man siya dadalhin. Habang nasa loob ng ganoong sitwasyon ay walang humpay ang pag-init ng kanyang katawan. Tila may kung anong nag-uutos sa kanya, kung anong nararapat ng gawin. Lalo lamang namangha ang aking abuelo dahil nang tignan niya ang bahagi ng braso niya kung saan nakalibing ang mutya ng kampana, ay nagliliwanag iyon na parang may kung anong enerhiya ang lumalabas doon. Muling napahiyaw ang aking abuelo nang mahulog siya sa medyo masama na lugar. Sinubukan niyang alamin at nawari niyang halos abot na pala siya sa tuhod ang likido noon. Nang mga sandaling yon lamang ay naisip niya na baka nasa loob na siya ng tiyan ng nasabing nilalang. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon para isakatuparan ang kung anumang binabalak niya. Dahil madilim ang paligid, nangapa siya hanggang sa mapansin niya ang tila isang pader doon. Malamang, kung magagawa kong butasin to, magagawa ko na rin patayin ang aswang na yon. Bulong ni Lolo sa kanyang sarili habang pinapakiramdaman ang kanyang nahahawakan. 3 beses niyang ginawa iyon hanggang sa tuluyan siyang makarinig ng ingay na parang may kung anong napunit. Hindi siya tumigil at muli pa niyang pinagsusuntok iyon hanggang sa makarinig siya ng malakas na ungol na parang may sinasaktan. Walang ano-ano ay umuga-uga ang kanyang kinaroroonan at parang bumagsak iyon. Doon lang napagtanto ni Lolo, marahil ay nabuwal ang aswang dahil sa kanyang ginawa. Gamit ang 2 kamay ay pilit niyang mas nilakihan ang sugat na nagawa niya sa tiyan mismo ng aswang. Nang magawa na niya ang bagay na yon ay pilit niyang pinalabas ang kanyang sarili mula sa dampuhalang ahas. Doon ay napatanong siya. Parang wala nang buhay ang nilalang dahil nananatili lang iyong nakahiga sa kanyang pwesto at hindi man lang gumagalaw. Magbubunyi na sana noon si Lolo dahil sa kanyang tagumpay, subalit biglang nagpalit ng anyo ang aswang na nasa itsura ng ahas noon. Mula sa dambuhalang ulupong ay naging isa na naman itong malaking bayawak. Halos hindi makapaniwala si Lolo dahil hindi niya akalaing buhay pa pala yun. Kita din niya kung paano naghilom ang sugat sa tiyan nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon mabilis ang naging galaw ng nasabing nilalang. Sumuot siya sa ilalim ng lupa at bago pa man malaman ng aking abuelo kung ano ang gagawin ng nasabing aswang, hinila na siya nito paibaba at pailalim sa lupa. Hindi nagawang makapiglas ni Lolo dahil wala man lang kahit na kaunting espasyo. Hindi rin niya alam kung saan siya dadalhin ng aswang, pero hindi siya nawala sa kanyang konsentrasyon. Makaraan lang ang ilang sandali ay nagulat ang aking abuelo dahil pamilyar sa kanya ang lugar na pinagdalahan sa kanya ng aswang. Hindi niya alam pero ng mga panahong yon ay may anong kutob siya. Ang lugar kasi kung saan sila lumabas ay ang yungib kung saan sila nagtago ni Ka-Ilyas. "Huwag mong sabihing ikaw ang matandang naghatid sa akin dito," galit na tanong ni Lolo Virgila. Hindi sumagot sa kanya ang aswang na nasa anyong bayawak, subalit tumitig lang ang mga ito gamit ang mapupulang mga mata. Parang nanunuya.
Dahil doon ay napailing si Lolo. Muli siyang nagtanong sa aswang kung siya nga ba si Ka-Ilyas. Subalit sa halip na sumagot ay unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. Mula sa pagiging bayawak ay naging matanda iyon na siyang nakita ni Lolo Virgila sa una nilang pakikipagsagpaan. Subalit lalo lang nakaramdam ng galit si Lolo Virgila nang mapansin niyang nagpalit na naman ng anyo ang matandang iyon. At sa pagkakataong yun ay ang aswang ay naging si Ka-Ilyas, ang matandang naghatid sa kanya sa lugar na iyon. Bakit parang nagulat ka? Hindi ka ba masaya na malakas ako? Parang kanina lamang ialalang-alala ka sa akin. Patawa-tawang wika ng matanda. Noong mga panahong yon ay napakuyom na naman ng kanyang kamay ang aking abuelo. Mas lalong sumidhi ang galit na kanyang nararamdaman, hindi lamang dahil si Ka-Ilyas mismo pala ang pumatay sa kanyang mga magulang, kung hindi dahil naisahan siya nito. Kahit kasi may mga palatandaan na siyang nababatid na may hindi magandang gagawin ang matanda, hindi niya pa rin inaakala na ito pala ang pinuno ng mga aswang. Sa halip na sugurin ng basta-basta ang matanda, nag-abang ng tamang tiyempo ang aking lolo. Ilang sandali pa ay mas lalong naging mabalasik ang mukha ng matanda. Inihanda niya ang kanyang sarili upang sugurin si lolo. Dahil doon ay nag-antabay na rin ang aking abuelo sa mga susunod na mangyayari. Sa isang pagkisap ng mga mata ni lolo ay sinugod siya ng aswang. Pareho silang nabuwal sa lupa, subalit nasa ilalim siya ni Ka-Ilyas. Sinubukan ang nasabing matanda na kagatin ang leeg ng aking abuelo. Subalit hindi niya nagagawa dahil pinipigilan ni lolo na makalapit ng tuluyan ang bibig ng matandang yon sa kanyang leeg. Noong mga panahong yon ay naisip ng aking abuelo na medyo may katagalan na rin noong mga napahirapan siya ng nasabing nilalang. Dahil doon napagpasya na lamang niyang tapusin na ang matanda, nang sa gayon ay maipaghiganti niya ang kanyang mga magulang at maging mga taong pinirwisyo ng mga lahing aswang. Habang abala ang matanda sa pagsubok na makagat ang kanyang leeg, ay doon nagkaroon ng pagkakataon si lolo. Gamit ang buong lakas ng kanyang kamao kung saan banda nakabaon ang mutya ng kampana, sinuntok niya ang aswang sa dibdib at buong lakas iyon, at sa isang pagsuntok lamang niya ay nagawa nitong durugin ang tadyang ng aswang. Inulit pa ni lolo ang pagsuntok hanggang sa mabutas na ang katawan ng nilalang. Noong mismong panahong yon ay umalis ang aking abuelo sa ilalim ng aswang at tumayo. Pinagmasdan niyang maigi ang bangkay ni Ka-Ilyas. Napabuntong hininga na lamang siya. Pagkatapos ng lahat, nagawa ko rin kayong ipaghiganti, inay, itay. Wika ni lolo. Hindi nag-aksaya si lolo. Bumalik siya sa kung saan nakatago si Elena, at pagkatapos ay sinama niya ito pauwi sa kanilang bahay, kung saan naghihintay ang kanyang kinikilalang mga magulang. Magmula noon ay doon na nakatira si Elena sa kanila, hanggang sa lumaon ay nahulog ang puso nila sa isa't isa. Si Elena na nabihag ng mga aswang ay naging ulilang lubos, ay naging kasintahan ni lolo hanggang sa naging asawa niya. Ikinasal sila sa simbahan, kung saan din nagsisilbi si lolo bilang kampanyero, at kung saan niya nakuha ang kanyang tanga ng mutya ng kampana. Kahit paano naman ay naging tahimik ang buhay nilang mag-asawa. Nalaman din ni lolo ang buong katotohanan sa kanyang mga kinikilalang mga magulang. Gayunpaman ay hindi nagbago ang turing niya sa mga ito. At isa pa ay tama kayo
Si Elena ay naging lola ko. Subalit dahil ulilang lubos na, ay wala na kaming masyadong alam sa kanyang mga kamag-anak. Hindi na rin sila nag-usisa pa at nagpasyang mamuhay ng mapayapa sa nayong kinalakhan ni Lolo Virgela. Hanggang sa mamatay nga ang aking abuelo ay nasa katawan niya ang mutya ng kampanang nakuha niya ng kabataan niya. Marahil ay iyon ang naging daan para maging masalimuot ang buhay niya. Pero iyon din ang siyang naging instrumento niya para makamtan ang hustisya na ipinagkait mula sa kanyang mga tunay na mga magulang. At hanggang dito na lang ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Lolo Virgela. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Patnubayan sana kayo ng ating Panginoon at mabuhay kayong lahat.